Umaabot sa 500 hanggang 600 piso ang bill ni Rafi sa kuryente kada buwan. Pero ngayong holiday season, inaasahan niyang lalaki ang kanilang bill. Ito'y sa paggamit ng mga Christmas lights at iba pang appliances ngayong Pasko at bagong taon. Kaya bago pa man ang mga selebrasyon, nakapagtabi na ito ng ipambabayad sa bill. Oo, expected na po yun kasi maraming appliances na magbubukas nun eh. Oo. Kaya yun lang yung Kaya pag ganong may mga season, talagang expected na yung pagtaas ng kuryente natin. Kasi although iba naman sa holiday season, talagang kailangan mapaghandaan natin si Basic. Pero hindi magtitipid pa din. Tipid pa rin talaga as in, kasi sa mahal ng bilihin naman, di ba? Kailangan talaga ng mayroong kang nakalaan para doon sa mga bills natin. Ito rin ang pinaghahandaan ng 57 anyos na si Nanay Caroline. Ang kanilang bill, umaabot kasi ng 1,000. Unless no medyo tiga jet nga mausar, medyo matubasit. Ng basit lang. Sa kabila ng pagtaas ng demand ng kuryente, tiniyak ng Benguet Electric Cooperative na sapat ang kanilang supply at walang pagtaas, singil sa bill. 60 to 70% of what we pay, and what we pay goes to the generation sector. So ibig sabihin, sa 1,000 pesos, about 600 pesos goes to the generation. Ganyan ka-lucrative ang generation sector. Isa ring madalas na reklamong natatanggap ng kooperatiba mula sa mga member consumers ang madalas na power interruption. But we are lucky in Beneco. We are probably one of the electric distribution utility na nagbibigay ng mababang presyo ng kuryente. For 6 years, actually prior to the pandemic, we were the cheapest. And that can be verified sa records ng ERC, sa records ng DOE, sa records ng National Electrification Administration. Sa ngayon, nire-review pa ng kooperatibang planong underground cabling ng kanilang mga linya para iwas aberya, lalo na tuwing may bagyo. Nauna na ring tiniyak ng Department of Energy na walang mapuputulan ng kuryente ngayong Disyembre. Ito'y nakapaloob sa inilabas na utos ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution utilities at electric cooperatives na no disconnection policy. Sinimulan itong ipatupad noong November at magtatapos ito hanggang sa December 31, 2025. Pero sakop lang nito ang gumagamit ng hindi lalagpas sa 100 kilowatt-hours. Tiniyak naman ng NGCP na sapat ang supply ng kuryente sa darating na Pasko at bagong taon. Vanessa Bugtong, RNG News.